Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dito ho sa post po ng Ambalita ngayon, po. Alright? Ito hong si Rear Admiral J. Tariela po, ang designated spokesperson po mga kabida, pagdating ho sa West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, po. Papasukin na raw niya ito hong mundo po ng vlogging, mga kabida. Kung sakali man po, magbago po ang pamamahala po mga kabida sa Pilipinas sa 2028. Ibig sabihin, kung iba na po ang gobyerno, mga kabida, lalong-lalo na po kung ang mananalong presidente po mga kabida ay itong si Vice President Sara Duterte, Okay? Wala ho siyang magagawa raw dito, kundi ihahang daw niya yung kanyang uniforme po, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong article po ng Ambalita ngayon, mga kabida. Baka maging vlogger na nga lang din ako. Tariela posibleng magretiro sa 2028, Umani ng atensyon online ang pahayag ni Philippine Coast Guard Rear Admiral J. Tariela matapos niyang banggitin ang posibilidad na iwan ang kanyang uniforme at maging vlogger na lamang. Sa isang podcast interview, diretsang sinagot ni Tariela ang tanong tungkol sa kanyang magiging hakbang sakaling magbago ang direksyon ng pamahalaan sa usapin ng West Philippine Sea o WPS. Ito yung sinabi po ni Tariela po, mga kabida. What if merong presidente na manalo na isi-set aside ang issue ng West Philippine Sea and who will shut down the entire transparency initiatives that we do right now? Nasaan na ako? O yun yung tanong po ni Tariela po, Alright? Tuloy po tayo. I would choose to go to the private sector. Baka maging vlogger na nga lang din ako. Alright? I would choose to hang my uniform. I can never allow myself to be part of an organization who would choose not to tell the Filipino people what's really happening. Parang patriotic po, at makabayan yung peg po, dito ni Tariela po, mga kabida. Gayunpaman, nilinaw niya na mananatili siya kung ipagpatuloy ng susunod na Pangulo ang paninindigan ng bansa. Kahit sinong presidente, kahit na nga ba si Sara Duterte, pwede. Basta tuloy pa rin tayo. I will still stay. Ayun. Kahit na nga si Sara Duterte yung magiging presidente, hindi ka magre-retiro, okay? Mananatili ka sa Philippine Coast Guard, Basta tuloy pa rin yung paninindigan sa West Philippine Sea. Akala ko ba pag si Sara Duterte nang mananalo po, maging presidente ng Pilipinas, tatalikuran mo na yung pagiging Coast Guard mo. Okay? Actually, wala naman po tayong magagawa po, mga kabida. Kung sakali man po, pipiliin po ni Tariela na magretiro, sa kanyang serbisyo, mga kabida, okay? By 2028. Desisyon niya yun, Okay? Tsaka wala naman po tayong pakialam kung magpapatuloy ba siya o hindi. Okay? Sa pagiging Coast Guard, sino ba siya na pagkaabalahan pa natin ng panahon? At pagkaabalahan pa ng panahon po ng susunod na Pangulo po, mga kabida. Whether nandyan man po siya o wala, wala pong pakialam po ang susunod na gobyerno sa kanya, mga kabida. Alright? Kasi unang-una po, hindi naman talaga relevant ito kung si Tariela po, mga kabida. Ewan ko ba kung bakit dinesignate yan bilang spokesperson po ng Coast Guard, pagdating ho sa West Philippine Sea. Meron man tayong DFA, di ba? Meron po tayong AFP. Halos doble-doble na po yung function po, mga kabida. Redundant na po Kaya nga nagkabuhol-buhol po, nagkaproblema ho tayo pagdating ho sa issue po ng West Philippine Sea po, mga kabida, dahil ang dami hong mga spokesperson Diba? Dapat isa lang po DFA lang. Exclusive yan, mga kabida, when it comes to foreign affairs. Diba? Wala na po tayong magagawa dyan Dinedesignate na po, mga kabida, ito hong si Tariela bilang spokesperson ng Coast Guard. Kasi kung ako lang po si PBBM po, mga kabida, iisa lang pong tao ang ilalagay ko bilang spokesperson, tagapagsalita pagdating ho sa issue ng
West Philippine Sea. Alright? Kaya nga, muntik na po tayong napuruhan po mga kabida, no, ng China nung nagsalita ito hong si Tariela, no? Kung saan po, galit na galit po ito hong mga opisyal po ng Chinese Embassy po sa kanya, no? Dahil sa ginawa ho niyang tila pambabastos daw, ano? Doon ho sa presidente po ng China, ano po, mga kabida. Di ba? Yung ginawa po ni Tariela po, hindi ho dapat yun, ano? Dahil unang-una po, wala naman pong kinalaman po ang presidente po ng China doon ho sa agawan po ng West Philippine Sea, ano, mga kabida. It's a matter between two countries yun, Okay? Meron naman po mga deputies, di ba? So, hindi po kailangan na isali yung presidente po ng China at maging presidente po ng Pilipinas, ano? Alright? Yung mga deputies, like Department of Foreign Affairs, ano? Yung Foreign Affairs po ng China. Sila dapat yung idadrag po ni Tariela, hindi ho yung presidente po ng China, ano? Katulad na lang po ng senaryo na halimbawa, gagawin din ng China po mga kabida ng mga opisyal po nila, no? Idadrag nila si PBBM. Do you think matutuwa ho tayo? Hindi. Di ba? Kung ganun din yung ginawa po nila mga kabida sa ginawa po ni Tariela po. Do you think tumatawa lang po tayo? Hindi. Magagalit tayo, ano, mga kabida. Kasi, ang presidente kasi, simbolo kasi yan ng kapangyarihan po ng Pilipinas, ano, mga kabida. Ganun din yun sa China. Di ba? Kaya nga, wala ho tayong pakialam kung mag-vlogging man yan si Tariela o anong gagawin niya pagkatapos po ng 2028, ano? Kung magre-retiro yan, okay, walang problema. Buti nga para mabawasan yung spokesperson po ng West Philippine Sea, ano? Kasi ang stand ko po dyan mga kabida, ano? Dapat iisa lang po yung spokesperson ng West Philippine Sea. Katulad po ng China, ano? Iisa lang po yung spokesperson po nila, ano? Mga kabida. Pagdating ho sa South China Sea. South China Sea kasi yung tawag nila Tayo lang po yung nagpangalan po ng West Philippine Sea, ano? Mga kabida. Pero sa totoo lang, okay, as recognized worldwide, ano? South China Sea yan. Alright? So, yun. Magre-retiro daw siya sa 2028 kung pababayaan daw ng bagong gobyerno yung West Philippine Sea issue, ano? Okay? Actually, sa totoo lang, kahit na po maglupasay po tayo mga kabida, wala na po tayong magagawa. Okay? Pagdating ho sa West Philippine Sea, kasi unang-una po, ang tagal na po yung inaward sa atin, mga kabida, ng International Tribunal. Ano bang ginawa natin? Okay? Kahit na po inassert po natin yung ating karapatan po, mga kabida, no? May nagawa ba tayo? Napaalis ba natin yung China doon? Hindi. Dahil mas makapangyarihan po sila doon, ano? Mga kabida. Okay? Hindi po natin pwedeng paalisin yung sila doon. Ano? Gigirahin natin? Diba? Wala po tayong panama sa kanila, ano? Mga kabida. Sa halip na i-head-on po natin sila, okay? Dapat maghanap po tayo ng paraan, ano? Para mapakinabangan po natin yung West Philippine Sea, hindi lang po ang China. Kumbaga sa famous saying po, ano? If you cannot beat them, then join with them. Okay? Kung hindi mo kaya silang talunin, makisama ka na lang. Ganun lang po yun, ano? Kaysa awayin po natin yun, ano? Mga kabida. Anong ginawa natin? Inaway po natin yung China. Halos humanto po doon mga kabida sa pagpapalis po ng mga OFWs natin, ano? Diyan sa China at saka ibang Chinese territory, ano? Alright? Tapos mayroon pa po tayong pahapyaw po, ano? Na i-persona non grata natin yung isang opisyal po ng China na nakabase dito sa Pilipinas, ano? Di ba? Which is, hindi naman po maganda yun, ang ending pala lumapit tayo sa China para lang po humingi po ng tulong for oil exploration, ano? 'Di ba? Parang ganoon Hindi po natin dapat ipairal yung pagiging hambog po natin, mga kabida, no? Kasi alam nyo, ang importante dito mga kabida yung pakikisama po. Okay? Tulad ng ibang mga bansa po, ano? Yung mga neighboring countries po natin. Okay? Nangyari ba sa kanila yung nangyari po sa atin between China, ano? Mga kabida?
Okay, nagkaroon ba sila ng matinding bangayan na nangyari po sa atin po? Diba? Wala eh. Dahil kalkulado po nila yung sitwasyon. Alam po nila kung paano ho maglaro. Hindi katulad sa atin na bara-bara po, mga kabida, porque dinesignate tayo dyan bilang spokesperson, kahit ano na lang po pwede natin gawin, mga kabida, po. Diba? Para sa akin, wala akong pakialam kung magbablog yan si Tariela po, mga kabida. Kung gusto po niya magretiro, pagdating ho ng 2028, go ahead. Okay? Desisyon na yun eh. Alright? At wala din pakialam po ang susunod na Pangulo po, mga kabida, kung sakali man po. Kung si Sara Duterte po ang mananalo, mga kabida. Whether andyan po siya o wala, magpapatuloy po ang operasyon po ng gobyerno, mga kabida. Di ba? So, good luck na lang po kay Tariela kung magbablog po siya, Sana marami po siyang subscribers po kung sa YouTube po siya, or followers kung sa Facebook po siya, mga kabida. Baka naman, marami ho siyang makukumbinsi po, sa kanyang layunin po, mga kabida. Alright? Kung magbablog po itong si Rear Admiral J. Tariela po, mga kabida. So, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po, magbablog na lang daw itong si Tariela kung sakali man po, iiwanan po ng bagong gobyerno po, mga kabida, sa 2028, ito hong issue po ng West Philippine Sea, mga kabida. Sangayon ho ba kayo? Papayagan ho ninyo si Tariela, Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.